Pwede ho ba, sir, once and for all, itong Cabral files na ito? Kasi nung nasa bakasyon po kayo, ang sinasabi po ni Congressman Leviste, humihingi siya ng clearance sa inyo. That's one, ano? Na ito'y ilabas sa publiko, yung kanyang hawak na files. Pangalawa, pinahintulutan nyo siya na kunin itong Cabral files na ito sa office mismo ni Yusek Cabral. May visuals pa po ito. Ano ba talaga ang pangyayari dito? Ano ba kwento nito sa inyo? Ipapaliwanag ko po ng mabuti. Para lang ano. Ito po yung nangyari September 4. Pangalawang araw ko pa lang po ito sa DPWH. Pumasok po ako September 2. Tumawag po sa akin ang yumaong Undersecretary Cathy Cabral, na nandun daw po sa opisina niya si Congressman Leviste at humihingi ng files. Ang tanong ko po, ano ang hinihingi? Ang hinihingi daw po yung district allocations ng mga proyekto. Meaning, bawat distrito sa Pilipinas, ano ba yung mga proyekto niyan, ano ang total? Ang sabi ko po kay Yusek Cabral, that is public information yan. Kasi yan ay nasa budget, yan ay nasa National Expenditure Program. So, ibigay dapat yan. Yun po ang sinabi ko kay Undersecretary Cabral. Ulitin ko po, yung legislative district allocation. Yan po, anong taon yan? Para sa anong taon? 2025 po ata sa aking pagkakaalala. Pero in fact, ang sinabi ko pa nga doon, kahit naman anong taon yan, public information dapat yan. So dapat yan nasa publiko yan. Okay. Pero ang nangyari po, after noon, ako po'y nakatanggap ng report after ng mga ilang pangyayari na si Congressman Leviste daw po nagpumilit na mag-save ng mga files sa isang computer doon sa opisina ni Undersecretary Cabral. Yun po ay, syempre po, hindi ko po pinahintulutan yun. Kasi meron po tayong proseso ng pag-request at pagkuha ng dokumento especially under the Freedom of Information Act, At yung pagsapikitang pagpasok ng isang flash drive sa isang computer, sa isang opisina ng gobyerno, hindi naman po yun ang tamang proseso. So yun lang po, yan po ang totoong nangyari nung September 4. Now, as for the Cabral files, yung mga files po ni former Undersecretary, yung yumaong Undersecretary Cathy Cabral, yan po lahat nung December 22, after po natin nakatanggap ng subpoena sa Ombudsman, lahat po ng yan, including po yung 2 computer na personal ni Undersecretary Cabral, sinumiti na po natin lahat yan sa Office of the Ombudsman. At Ombudsman na po yan, ngayon ang may kustodiyan yan, at under investigation na po yan ngayon. In fact, ang gusto pong mangyari ng Ombudsman, na ginagay din po nila sa kanilang subpoena, gusto nilang isubject yung computers to forensic analysis ng PNP Cybercrime. Yan po, alam ko, gagawin na po yan ng PNP Cybercrime very soon. Yung pong sinasabi nyo na petsa na yon, tumawag sa inyo si Yusek Cabral, yun ho ba din yung petsa na umano kaninyo ay nagpilit na kumuha po ng soft copy itong si Mr. Leviste? Yes. Yes, same afternoon po yun. Oo. Same po yun. Yan na rin po yung incidenting report din po nung ilang mga staff ni former Undersecretary Cabral. The same incident, September 4 po yun. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!